Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang panahong iyon, bumalik kay Jesus sa mga apostol at iniulat ang lahat na kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Subalit marami nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus. At nauna pang dumating doon kaysa sa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila, sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ng mga nagdaang mga linggo po, narinig natin kung paanong sinusugot, pinagtagubilinan ng Panginoon ang kanyang mga apostol. At ginanap yan ng mga apostol. Ngayon sa Ebanghelyo, naririnig natin kung paanong bumabalik ang mga apostol na kanyang sinugot, nag-uulat ng kanilang mga naisagawa at naituro. At marahil, pinagsumikapan talaga nila na lubos. At tuwan-tuwa sila sa pagbabalita sa Panginoon kung ano yung mga nangyari sa kanila. Pero mapapansin po natin, bagamat sinugo sila ng Panginoon at marahil gustong-gusto din ng Panginoon na marinig kung anong ginagawa nila dahil dama ng Panginoon ang pangangailangan ng mga tao ng mabuting pastol. Ang unang binanggit kagad ng Panginoon pagbalik ng mga alagad, sabi niya, magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Ano kaya yun napansin ng Panginoon doon sa mga apostol? Siguro, nakita ng Panginoon yung mga apostol, gabi na amoy araw pa. Diba? Kasi galing sa labas O di kaya maaaring kahit mga nagkukwentong masayang-masaya mga nangangalumata, di ba? Dahil sa marami silang ginawa, marami silang nilakbay. Kaya sabi ng Panginoon, magtungo kayo sa isang ilang na lugar at malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo. Dito makita niyo po, binibigyan din ng Panginoon ng halaga yung pagpapahinga. Kung maaalala po natin sa ibang bahagi na ebanghelyo, tinutuligsan ng mga Pariseo ang Panginoon. Nung kumitil ng mga trigo yung mga alaga dahil sa nagugutom, magpapaklang ng katiting na mga butil, pamatid ng kanilang nararamdaman marahil na gutom. At doon paliliwanag ng Panginoon na ang Sabat nilikha para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. At ang anak ng taong Panginoon ng Sabat. Dito, binibigyan ng Panginoon ng pansin ang kahalagahan din ng pahinga. The importance of rest. At sa mga nagdaang araw, narinig natin yan, lumapit kayo sa akin, kayo na mga napapagal at nabibigatan, at kayo'y pagpapahingahin ko. At dito, hindi lang emosyon, kundi maski pisikal, na pagpapahinga ay binibigyan ng Panginoon ng pansin. Kaya nga, tinan mo nga yung katabi mo, mukha bang napahinga yan? O baka nangangalumata? Ha? Sabi mo, Father, nagumising nga po ako, nagsimba ngayon . Bahagi pa rin po yun ng pahinga. Una, mahalaga po yung pahinga na pisikal. Hindi po pwedeng pababayaan natin yung ating katawan. Kaya ka nga nagpapahinga.
Kaya ka tumitigil, kaya ka nagpapahinga para ano? Para makahinga ka ng higit. Di ba? Para mabuhay ka ng higit. Kaya isang napakahalaga na sinabi ng Panginoon, magkapagpahinga man lang kayo ng kaunti. Mahalaga po yung tulog, di ba? Tanungin mo sarili mo, kagabi, ilang oras ka bang nakatulog, di ba? Sabi nila, di po ba dapat 8 hours? At sabi pa nga po na iba, dapat bago mag alas 10, yun ang mga best time ng tulog. Hindi po pwedeng tutulog mo lang sa umaga. Iba talaga po yung tulog sa gabi. At iba rin po yung tulog kahit kaunti. Pag tumatanda kasi, aminado ka naman, 4 na oras lang yung tulog mo. Gising ka na ng madaling araw. Pero sa araw naman, pakaunti-kaunti. Yung maliliit na mga tulog na yun ay malaki na nagagawa sa ating katawan. Sabi nga po ng mga doktor, habang tayo natutulog, hinihilom ng sarili nating katawan yung kanyang sarili. Doon nagre-repair yung mga cells ng ating katawan. Kaya mahalaga po yung natutulog. Kaya nga maski yung mga mag-asawa, minsan sabihin, Father, wala pa po kaming anak, gustong-gusto namin. At pag tinanong ko, lagi ba kayong puyat? Father, yun po yung trabaho namin, graveyard shift. Malaki epekto po nun. Malaki epekto ng kawalan ng tulog. Lalo na pag wala kang tulog, di ba? Kaya nga pag may sakit, di ka nakatulog, ano nangyayari? Balisa. Ang mas mahirap hindi ka na nakakatulog de ilang araw, ay hahanginin na utak mo nun. Kahit sabihin normal yung katawan mo. Kasi nga po, kailangan talaga ng katawan natin ng tulog. Nalala ko dati, pag pagod na pagod, may nagkukwento, dumating daw siya doon sa puntong gigising siya sa gabi at pagdilat niya, tatanungin niya yung sarili niya, ako ba'y matutulog o gigising? Nung narinig ko po yung kwento na yun, natatawa ko. Pero nung minsan naranasan ko po talaga yun nung magising ako, nagtatanong talaga ako ba'y matutulog o gigising? Tinitingnan ko pa yung paligid, nasaan ba ako? Tinitingnan mo. Pagka ganoon, kailangan mo na talagang magpahinga. Kaya mahalaga po yan sa katawan. Maski pag-aaral. Minsan, gustong-gusto mong makapag-aral, antok na antok ka na. Kahit anong gawain mong, lagyan mo na scotch tape lahat yan, pag talaga inaantok ka, matulog ka, tapos saka gumising ng maaga. Nagmamaneho ka, antok na antok ka, o talaga namang nakasubsub ka na ng ganyan, ay mababangga ka. Tumigil ka doon sa isang gilid na ligtas, umidlip ka sandali at pagkaraan, makauuwi ka ng maayos. Mahalaga po yung pisikal na pahinga. At sa katawan natin, mahalaga po yan para lubos nating maganap yung ating mga pananagutan sa buhay. Hindi sinabi ng Panginoon na magpakamatay tayo para sa Kanya. Sinabi ng Panginoon ay ialay natin yung ating buhay. At yung pag-aalay ng buhay ay ibig sabihin, iniingatan natin para maibigay natin na lubos ang ating mga sarili. So yun po yung una, physical rest. Ang pangalawa na mahalaga din po na magandang bigyan ng diin sa ating pagninilay sa linggo na ito ay spiritual rest. Higit pa po sa physical rest, spiritual rest. Kasi hindi nangangahulugan na yung physical na pahinga, baka akala mo yung physical na pahinga ay ganun kasimple lang. Meron iba, sasabihin pahinga, ang gagawin naman magkakakain. Hirap din yung katawan mo. Stress eating. Kaya napakahalaga po na kakambal nung physical rest ay spiritual rest. Sa mga Hudyo, at maging sa atin, mahalagang bahagi po yung spiritual rest. Sa 10 utos ng Diyos, binabanggit po yun, keep holy the Sabbath day. Bagamat sa lumang tipan tinatakda yung araw ng Sabat, yung isang araw na ilaan natin sa Diyos ay napakahalaga. Sa mga Hudyo, yung pong Sabat nila ay yun po yung Sabado. Tayo, sasabihin natin, hindi po ba tayo, Father, lumalabag ng Bible kasi linggo tayo, hindi tayo Sabado na ngingilin? Hindi po.
Kasi yung utos na yun ng Panginoon sa lumang tipan sa mga Hudyo. Sa bagong tipan, dahil tayo tagasunod ng Panginoong Hesukristo, Linggo yung naging araw na partikular ng ating pagsamba dahil sa naging puwang nito sa buhay ng Panginoon. Alam natin na nung pinako ang Panginoon sa krus, nagmamadali yung mga Hudyo na ibaba siya kasi ayaw nilang abutan ng araw ng Sabat. Sabihin natin, Biyernes pa lang naman nun Kasi po ang mga Hudyo, kung magbilang ng oras, 6 to 6. 6 ng umaga hanggang 6 ng paglubog ng araw hanggang sa paglubog sa kinabukasan. Kaya yung alas 6 ng Biyernes, simula na po yun ng Sabat hanggang doon sa paglubog. Kaya 3 araw, pagkaraan ng namatay ang Panginoon, nabuhay. Biyernes siya namatay, nung Biyernes na ng gabi, pangalawang araw na po yun. At nung natapos yung Sabado ng gabi, madaling araw, pangatlong araw na po yun. Linggo na yun. At alam din natin sa pagpapakita ng Panginoon, sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, laging yun sa araw na yun, pagkaraan ng Sabat. Kaya nga ang tawag natin sa linggo sa lumang kalendaryo noong araw ay Domingo, the Lord's Day, araw ng Panginoon. Kaya po, napakahalaga na paglinggo, kaya yan walang pasok dahil sa bahagi ng ating pananampalataya na ito ay inilalaan natin sa Panginoon. Tututusin, Sabado nga wala ding pasok Kaya nga 2 araw. Yung unang araw ng linggo at yung huling araw ng linggo. Pero ilan sa atin na naglalaan talaga ng oras para magpahinga? At lalong higit para ilaan ang araw ng linggo para sa pagdadasal o sa pananampalataya. Na sinulat ang aklat ng Henesis, nakalaya na yung mga Hudyo mula sa pagkaalipin sa Ehipsyo. Nandun na sila sa Israel. At doon, unti-unti tinuturoan yung mga bagong henerasyon ng pananampalataya nila. Kaya nga nauna po pong nasulat yung Exodus bago doon sa Genesis. Kaya pag pinansin niyo po yung kwento ng paglikha sa mundo, 2 yung kwento doon. Yung isang kwento doon yung ilog na umaapaw. At kung tutuusin yung ilog na umaapaw na yun po yung Nile River kung tutuusin. Kaya binabanggit maski yung Euphrates, yung Tigris, doon sa aklat ng Genesis. Dahil yun yung region na pinuntahan na ng mga Hudyo. At sa pagkakataon po na yon, nung nalikha ang tao, nandun na sila sa malayang lugar, inaral na pagkaraan ng 6 na araw, nalikhain ng Diyos ang mundo, nagpahinga siya kung kaya dapat magpahinga ang tao. Igalang yung pahinga na yun ng Diyos. Nung kasing nandun sila sa Ehipsyo at sila'y alipin, kahit araw ng Sabat, dapat sila magtrabaho. Walang labor rights nung panahon na yun. At pag alipin ka, kahit araw ng Sabat, kailangan mong gumawa. Yun nga lang, nung sila'y lumaya na, merong mga tao, kahit araw na ng Sabat, alipin pa rin ang material na bagay. Alipin pa rin ang pera. Kasi yung narinig natin sa ibang bahagi nung sa aklat ni Amos, sinasabi niya, inip na kami kung kailan matatapos yung araw ng Sabat para maibenta na namin yung aming mga kalakal na galing sa panggigipit. Doon makita po natin, eto na ngayon yung tao. Nilamon na nung alalahanin na yon. At maski sa araw ng Sabat, ayaw niyan tumigil. Tututusin, kailangan ba talaga ng Diyos ng ating dasal?
Baka babawas ba sa Diyos ang kanyang pagiging Diyos kung hindi tayo sasamba sa Kanya? Hindi. Kung pagninilayan po talaga natin, pag nagdadasal tayo, ang mas nabibiyayaan ay tayo. Dahil mas nakikita natin yung ating sarili. Mas nakikita natin kung anong dahilan, ba't kayo bumabangon mula Lunes hanggang Sabado? Para saan? At sa araw na yun ng linggo, maranasan natin yung kagalakan. Ito yung pinaroroonan nun. Dahil kung isasagad mo lang ang katawan mo sa mga material na bagay, baka ipampagamot mo lang yun balang araw. O di kaya, gugugulin mo yung buhay mo sa mga bagay na yan at ang kilala lang ng anak mo ay padala. Napakahalaga nung araw na yun ng linggo. Paglapit natin sa Panginoong Diyos, makita natin yung kahalagahan ng bawat isa. Kaya nga, pag may oras po tayo sa Diyos, hindi po maaaring hindi tayo magkaroon ng oras para sa pamilya natin. Pag binigyan natin ng halaga ang Panginoon, hindi maaaring hindi natin pahalagahan din yung ating kapwa. Habang lumalapit tayo sa Diyos, lalo tayong nalalapit sa isa't isa at nagiging mabuting tao. At yun yung magbibigay sa atin ng tunay na kapanatagan at kasiyahan. Dahil sa bandang huli, pagtitingnan natin, iba mga tao, yung weekend, ay, yan yung YOLO, yan yung kain, yan yung pasyal, lahat. Dadating yung oras sa bandang huli, kahit namamasyal, kasama ka lang, nakaupo ka. Kahit kumakain, kasama ka, pero nakatingin ka lang. Pero pag titignan mo, ano yung kasiyahan mo? Hindi naman yung nakakakain ka, hindi naman yung nakapapasyal ka. Ang kasiyahan mo ay ano? Yung mga tao na yun nakasama mo, na nadarama mo ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Kaya po, kung mayroong napakaganda na makita pagkaaraw ng linggo, yun yung mga mag-anak na sama-sama na nagdadasal. Na nandun na iminumulat yung kanilang mga anak sa kahalagahan ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil yun ang magbibigay ng gabay sa kanila. Huwag mangyari sabihin ng magulang, naku, Father, ang hirap pong pagsimbahin yung aking anak. Hindi ko po madala sa pagsisimba. Tanggalan mo ng tablet. Oh. Bawasan mo ng allowance. Oh. Sabihin, Father, di ba nung araw, maliliit po tayo, pag sinabi mong kinatamaran, ano sasabihin ng mga magulang? Wala, wag mong tikisin ng Diyos. Ang mga biyaya na meron tayo, kaloob yan ng Panginoon. Walang ibang magtuturo at magmumulat sa atin sa pagpapasalamat at pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay, kundi ating sarili ding mga magulang. Dahil kung sakaling ang inyong mga anak ay nalayo sa Diyos, walang ibang dahilan dyan kundi kayo. Kasi mas ginugol nyo at inubos nyo ang oras nyo sa mga material na bagay o sa trabaho. Nakalimutan natin ang Diyos na siya nagkakaloob sa atin ng buhay at pagkakataon na tayo ay huminga at magpahinga. Kaya po, pahalagahan natin yun. Pag dumating yung panahon na ginugol mo lahat, tapos sa bandang huli, saka ka maghahabol. Saka kung may sakit, saka kahihiling na madagdagan pa yung buhay mo na makasama mo matagal yung pamilya. Ano ginawa mo ng buong buhay mo? Di naman sinabi ng Panginoong ubusin mo. Yung 6 na araw, pwede ka magtrabaho. Sino nagsabi sa iyo yung linggo'y huwag mong ilaan? Kahit sabihin, Father, hindi po kami pwedeng tumigil. Tayo makapagpapasya. Sabi nga po, di po ba? Pag ang bagay gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ilang mga tao sasabihin, hindi po kami makapagsimba ng linggo kasi hindi po maiiwan yung kabuhayan. Wala po maiiwan sa bahay. Huwag mo sabihin hindi ka na umaalis. Huwag mo sabihin hindi ka na mamasyal. Huwag mo sabihin hindi ka lumalabas. Ipag-iisipin po natin, mas mahalaga ang Diyos. At pag pinahalagahan natin ang Panginoon, pahalagahan din naman natin yung bawat isa. Ang pag-ibig,
lumalago yan sa loob ng ating tahanan. Kaya nga hindi lang magsimba pagka-araw ng linggo, magdasal araw-araw. Sabi po ng isang santo, every day we need at least 15 minutes of prayer. 15 minutes. Para daw magpasalamat sa Diyos, para pagnilayan yung ating buhay. Ano yung gagawain ko? Ano yung mangyayari sa akin sa maghapon? Paano ko magdidesisyon? At kung marami daw po tayong obligasyon, marami tayong gawain, marami tayong pananagutan, we need at least an hour. Paano yun? Ang dami mo naman gagawain, tapos ang oras pa. Higit na kailangan mong tumigil. Dahil sa pananalangin, ilalatag mo sa Panginoon lahat ng yan. Hindi lang sasabihin mo, Lord, gusto ko po nito, bigyan niyo po ako ng ganun. Lalatag mo sa Kanya para maisip mo. Mananahimik ka para marinig mo ang tinig ng Diyos na tutulungan ka. Liliwanagan ka. Sabi nga po ni John Marie Vianney, ang panalangin, dalawang bunga niyan. It opens our minds. Binubuksan yung isip natin. Kaya anumang problema, anumang pangamba, anumang takot, ihain natin yon sa Panginoon. Taas natin yon sa Kanya. Katulad na isang kaibigan o mahal sa buhay, kwento mo sa Kanya. At pagkaraan, tumigil ka sa katahimikan, makinig. Hayaan mong ang Diyos ang mangusap sa iyo. Kaya nga sabi doon sa Ebanghelyo, upang malayo sa karamihan. Sa halip ng isipin mo, kung ano iniisip na ibang mga tao, isipin mo, anong gusto ng Diyos? Anong sinasabi ng pananampalataya? Anong aral tungkol sa pag-ibig, katotohanan o katarungan ng bagay na ito? At sa huli, hindi lamang liliwanagan ng ating pag-iisip, it will also widen our hearts. Kaya lumalago ang pag-ibig. At hindi lalago ang pag-ibig sa loob ng pamilya kung hindi nagdadasal. Ang panalangin ng susi, ang panalangin ng pananda. Mahirap po magdasal pag magkakagalit. Diba? Nagdadasal kayo bilang pamilya, tapos magkakagalit kayo. Ano sasabihin mo? Lord, kunin mo na po itong katabi ko. Wala naman po sa ating perpekto eh. Nandyan yung tampo, nandyan yung sumpong, nandyan yung toyo, nandyan pati suka, di ba? Pagka tinoyo na, ayaw na maligo, o lahat, bawang na lang ang kulang. Anong gagawain mo? Hindi mo may sosoli, patay na yung biyanan mo. Sino pa pagsosolian mo niyan? Wala naman ibang magmamahal at magtsatsaga dyan, kundi ikaw. Pero mauunawaan mo yun pag mataimtim ka magdasal. Dahil ang pagdadasal, palalawakin niya ng iyong puso. Kaya matuto kang magtyaga, matututo kang magtiis, matututo kang umunawa, matututo kang tumanggap at magpatawad. Higit na magmahal. Kaya po, bigyan natin ng halaga yung sinasabi na yan ng Panginoon. Bigyan natin ng pahinga na pisikal yung ating katawan. Bigyan din natin ng pahinga na spiritual ang ating mga kaluluwa. Ilapit natin ang ating mag-anak sa Panginoong Diyos, lalong higit pagka-araw ng linggo. Ang pinakamagandang dasal dahil si Kristo mismo nangunguna sa atin sa pagdarasal. Binibigay sa atin ang kanyang katawan at dugo para bumuhay at maging lakas natin. Baon natin sa unang araw ng linggo hanggang sa ikapito. At sa araw-araw, huwag tayo makalimot na manalangin para laging tanglawan ng Panginoon. Samahan tayo at madama natin ang kanyang presensya sa buhay natin upang maging matapat, masigasig, mabubuting pastol tayo ng Panginoon para sa bawat isa.